Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Nitong isang araw ay narinig po natin ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Alam naman po nating lahat na kasalukuyan siyang nakaditine sa New Quezon City Male Dormitory sa Payatas. Dahil sa kinakaharap niyang kasong plunder kaugnay ng flood control project scandal. Non-bailable po ang kanyang kaso kaya logic dictates na doon muna siya matutulog ng medyo matagal-tagal to kapag hindi na solusyonan at hindi niya naipanalo ang kanyang petisyon para makapagpiyansa. Dahil non-bailable, although may right siya to file a petition, but kung hindi niya mapapatunayan na weak ang evidence against him, hindi siya makakapagpiyansa pa rin. Pero ito po yung plot twist dito. Sabi niya, hindi pa raw tapos ang usapin. Gusto pa rin niyang sumali at bumoto bilang Senator Judge sa darating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung iisipin niyo po, kung mag-i-imagine kayo ngayon, at kung i-absorb niyo ang visual image, parang ganito ang mangyayari. Isang mambabatas, nakadilaw na uniform ng detainee, natutulog sa double deck sa kama. Pero ang sabi, teka lang, ihandaan nyo ang aking judicial robes, para ako'y makasali, dahil may lilitisin akong kaso. Ito yung impeachment against Vice President Sara Duterte. Imagine niyo, nasa loob ka ng kulungan tapos nakasuot ka ng robes ng isang huwes, Tapos nasa likuran mo mga kakosa mo doon sa loob ng kulungan. So, ano ang tawag niyo ngayon dyan? Paano niyo i-describe yung ganyang klaseng sitwasyon, na isang senador nakaditine pero sumasali sa isang paglilitis, tungkol sa unexplained wealth ng ating Vice Presidente. Kung sa ibang bansa ang constitutional crisis ay dinadaan sa seryosong debate, sa Pilipinas, dinadaan natin sa sitcom. Kaya ngayong araw, hihimayin po natin ang batas, ang jurisprudence at ang matinding irony ng sitwasyong ito. At sasagutin din po natin ang milyong pisong tanong. Kakasya ba ang buong Senado sa loob ng selda sa Payatas para lang makaboto si Senator Jinggoy? Siyempre, pag medyo tapos na ng konti ang mga argumento, ang debate, presentation of evidence, yung mga cross-examination dyan, examination of the witnesses, siyempre boboto yan. Paano ngayon yung botohan kung yung isang senador nandun sa loob ng kulungan? At ano ba talaga ang sinasabi ng ating saligang batas pagdating sa mga ganitong klaseng legal issue? Okay, simulan po natin sa basic. Ano ang kapangyarihan ng Senado pagdating sa impeachment? Babalikan uli natin. Na-discuss na natin to. Ayon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng ating 1987 Constitution. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Yan. Para doon sa mga dati pang nakikinig dito at nag-subscribe na sa akin noong isang taon pa, ayan po, diniscuss natin ng malinaw na malinaw yan, yung provision na yan ng ating saligang batas. Para doon naman sa mga baguhan, pwede niyong balikan ang aking vlog last year tungkol dito sa kapangyarihan ng ating Senado. Ngayon, doon sa nabanggit kong provision, ano ba ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, kapag impeachment ang usapan, ang mga senador ay hindi lamang basta mambabatas. Sila po ay nagiging senator judges. Nagkakaroon sila ng dual role. Nagkakaroon sila ng dual personality. Isang mambabatas, isang huwes. Sila ang may hawak ng martilyo ng katarungan kapag mayroong isang public official na nililitis, sa katulad ng mga kasong ibinato kay Sara Duterte. At para makonvict o matanggal sa pwesto ang isang impeached
official tulad ni Sara Duterte, kailangan po ng 2/3 vote na lahat ng miyembro ng Senado. Kung hindi mo makukuha yung 2/3 vote na yan, acquitted ang nasasakdal. Ngayon, dahil 24 lang ang senador, bawat boto po ay kasing halaga ng isang ginto. Bawat boto ay parang boto sa grand finals ng tawag ng tambalan. Kaya naman, naiintindihan po natin si Senator Jinggoy Estrada kung bakit ayaw niyang maiwan sa pansitan. Sabi niya siguro, sayang naman ang forma ko bilang judge kung hindi ako makakasali sa botohan, no? At ipaliwanag ang aking posisyon kung bakit ipapa-acquit ko ang Vice Presidente o iko-convict ko ang Vice Presidente. Siyempre, gustong-gusto ng mga yan, makita silang may suot-suot ng judicial robes. Pero imaginein mo, isang taong nambabatas nasa loob ng kulungan at umaakto bilang isang judge. Nakapareho din ang kaso niya doon sa kung bakit siya nakulong. Pero ito ngayon ang class ng dalawang legal concepts. No? Sa isang banda, may constitutional duty ka bilang senador. No? Pero kung titingnan mo din yung kabilang banda naman, may kaso kang planter sa ilalim ng Republic Act number 7080. May plunder ka kasing halintulad ng kaso ng Vice Presidente na naharap sa impeachment. At dahil ang ebidensya laban sa iyo ay itinuturing ng korte na matibay sa ngayon, ikaw ay sumasailalim sa tinatawag na preventive detention. Ang tanong ng bayan, alin ang mas matimbang? Ang karapatan mong maglingkod bilang halal na opisyal o ang rehas ng kulungan na pumipigil sa iyong makalabas? Para masagot yan, hindi natin kailangang hulaan. Nag-iwan na po ng sagot ang Korte Suprema sa ating kasaysayan. No? At muli po nating silipin, no? Ang mundo o daigdig ng jurisprudence. Yung mga nakaraang mga desisyon ng Korte Suprema na may kaugnayan dito sa katayuan ni Senator Jinggoy Estrada. Alam niyo po nung araw, nagdesisyon ng Korte Suprema dito sa kwento ni Halosos at ni Trillanes, no? Itong si Halosos nung araw ay naakusahan ng panggagahasa yan At tumakbong congressman, nakulong yan at gusto ding umattend ng mga hearings, no, sa committee niya, sa kongreso, pero hindi po yan pinayagan ng Korte Suprema. Ngayon, makinig po kayo mabuti, no? Dahil ito yung seryosong bahagi ng ating lecture na may kasamang reality check. Noong unang panahon, no, mga taong 2000 yan, no, may isang congressman mula sa Zamboanga del Norte na nagngangalang Romeo Halosos. Ang tawag sa kanya, ang palayo kasi nito si Romy Halosos. Siya po ay nakulong, no, dahil sa kasong statutory rape. Yung statutory rape, ito po yung panggagahasa sa isang batang babae na less than 12 years old No, wala pang kamuwang-muwang yung bata, no, sa mundo at ginahasa. Yun po yung naging kaso ni Romy Halosos. Pero habang nasa loob siya ng kulungan, no, dito ka magtataka nanalo pa rin siyang muli bilang isang kongresista. Ang lupit, di ba? Nakakulong na, ibinoto pa rin ng mga tao. Minsan magtataka ka sa iba nating mga kababayan no? Hindi ako makasakay sa mga ganyang sitwasyon na alam mo namang hindi gumagawa ng mabuti. Pero binoboto pa rin ang binoboto. Sabi ngayon ni Halosos sa Korte Suprema noong time na yon, mga honorable justices, ako po ay pinili ng taong bayan. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Kaya payagan niyo po akong makalabas ng kulungan para maka-attend ng sesyon sa Kongreso. Sayang naman ang sweldo ko. Sayang naman ang mandato ko kung ako ay hindi makakapag-perform ng aking katungkulan bilang isang kongresista, no? At hindi makapagbigay ng kontribusyon sa ating bansa habang ako ay nakadetine dito
sa kulungan. So, alam niyo po ba kung ano sinagot ng Korte Suprema dun sa kasong People versus Halosos noong taong 2000? Sabi po ng Korte Suprema, at pakikot no, ito sa inyong mga makakakwentuhan at na medyo gusto makipagdebate sa inyo kapag pinag-usapan itong kaso ni Jinggoy Estrada na gustong lumabas ng kulungan o gusto mag-participate during the impeachment trial. Parehong-pareho doon sa nangyari kay Romy Halosos. Ito po ang sabi ng Korte Suprema. Election is not a magical wand that will toll the suspension of the operation of the criminal law. Hindi porket inelect ka, niluklok ka ng taong bayan, yan ay magsisilbi ng isang magic wand, no? Para ihinto muna yung operation of the criminal law, yung revised penal code, di ba? So dahil diyan, pahiya si Romeo Halosos, no? Supalpal siya dun eh. Nakakulong ka eh. Gusto mong sumali sa mga committee hearings. May hindi pwede, no? Hindi passes yang pagkaka-elect mo diyan sa Kongreso para pumasok ka doon sa Kongreso. Sabi ng Korte Suprema, ang pagkapanalo sa eleksyon na hindi magic wand o mahiwagang baton ni Sailor Moon na biglang magpapasuspindi sa batas ng kriminal sa revised penal code. Hindi porke binoto ka ng milyong Pilipino, ibig sabihin ay pwede mo nang baliwalain, no, ang mga umiiral na batas at ikaw ay makalabas pa ng dalian dyan sa rehas, no, ng kulungan. Ngayon, sinabi pa ng korte, dinagdag pa nila, no, ng Korte Suprema na ang pagiging mambabatas ay hindi sapat na dahilan para palayain ang isang akusado mula sa detention cell. Kung papayagan si Halosos na lumabas-labas, no, para magtrabaho doon sa Kongreso, unfair naman yan sa ibang preso na gustong lumabas din para mag-grab driver o magbenta ng taho, magbenta ng balot, no, at para buhayin, no, ang pamilya nila. Ang batas po ay para sa lahat. No, yan ang sabi ng Korte Suprema. Pantay-pantay ang mambabatas at ang mga ordinaryong mamamayan. Walang pinipili, no? Mambabatas ka, magtataho ka, magbabalot ka, o panadero ka. Pantay ang tingin ng batas sa inyo. Hindi pa pwedeng porket elected congressman ka pwede mo nang gawin yung umatin-atin sa sesyon sa Kongreso, no, di ba? So hindi lumusot dito si Congressman na Halosos doon sa kanyang mga palusot niya, no, sa Korte Suprema. Pero ang tanong dito naman ng ibang kababayan natin, paano naman Attorney Bueno kung senador ang pinag-uusapan natin? No, at yan si Halosos kongresista lang naman yan. Okay? So wag po kayong mag-alala. May constitutional sequel po yan. Noong 2008, pumasok naman sa eksena si dating Senator Antonio Trillanes sa kasong Trillanes IV versus Pimentel noong taong 2008. Ito po ay dinesisyonan ng Korte Suprema noong taong 2008. Alam niyo po dyan sa kaso po ni Trillanes IV versus Pimentel na decided by the Supreme Court in 2008, ni-recycle lang ng Supreme Court ang kanilang desisyon base doon sa kaso ni Romeo Halosos. Walang pinagkaiba. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay naditini at kahit elected official ka pa, hindi ka pwedeng lumabas sa iyong sa selda. Ngayon, dako naman tayo sa aspeto ng kwento na mas masarap pag-usapan kaysa sa kape sa umaga. Alam niyo ba kung anong batas ang kinakaharap ni Senator Jinggoy ngayon? Yung kanyang batas na binayolate o kanyang binaliwala, no? O hindi niya pinansin. Kung kaya't siya ngayon ay nandiyan dyan sa loob ng kulungan sa Payatas. Ito po yung Republic Act number 7080 o yung tinatawag nating anti-plunder law. At alam niyo po ba kung sinong pamilya ang may napakalalim na kasaysayan sa batas na ito at sa impeachment? Walang iba po kundi ang pamilyang Estrada.
Noong kasing 2000 na year, no, taong 2000, ang tatay po ni Senator Jinggoy na si dating Pangulong Joseph Estrada ang sumailalim sa kauna-unahang impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas. At sino po yung nakaupo doon sa background bilang sumusuporta? Yung pamilya niya po. Ando doon lahat yun. Full support kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Ngayon, fast forward na tayo sa taong 2026. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang nasa loob ng kulungan dahil sa plunder, habang may kinakaharap na impeachment trial ang vice-presidente. At gusto niyang siya naman ang maging judge habang dinidinig ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Kung kaya't naglabas na nga siya ng opinion dito, di ba? No? At hindi porket siya ay nasa loob ng kulungan ay hindi na siya pwede mag-participate dahil senador pa naman siya eh. Kung senador pa siya, pwede pa din siyang senator judge at magsuot ng judicial robe. Pero alam niyo po kasi kapag kayo may kasong katulad niyang kay Jinggoy na plunder, yung habang nakakulong diyan ay yung civil and political rights ay temporarily suspended diyan. Hindi mo pwedeng gamitin muna yan kasi nandoon ka sa loob ng kulungan eh, di ba? So, isipin nyo, grabe ang cycle ng ating buhay, di ba? Parang pamilya nila ang nakatadhana na maging sukli ng impeachment at plunder, no? Jurisprudence ng Pilipinas. Kung may loyalty card lang ang Sandigan Bayan, no? At impeachment court, malamang platinum member na sila at marami pang na-redeem na rewards. Okay, ginagawa lang nating medyo light to dahil medyo seryoso itong usapan na to, no? At nakakalungkot dahil merong iba talaga mga politiko na sumabit na ng unang beses, pumangalawa, ngayon pumangatlo, parang hindi nagtatanda eh, no? At parang hindi natatakot na makapag-violate sila ng mga ating bansa. At alam niyo po ba kung sino author niyang plunder law na yan? Si Joseph Estrada. Ngayon, sila nakikinabang dun sa plunder law na yan. Isipin nyo na lang, no, yung logistika. Kung ipipilit natin ang karapatan niyang bumoto ni Jinggoy Estrada, pabobotohin mo yan. Paano natin gagawin yung trial? Diba? Ano ang gagawin dito? Imagine niyo, naka-zoom. No? Kapag mag-start na yung trial o mag-zoom na si Jinggoy, isipin niyo po yung seryosong atmosphere ng impeachment trial. No? Nagsasalita ang House prosecutors. Todo iyak ang mga testigo. Seryoso ang mukha ni Senate President William Gatchalian, ni Win Gatchalian. Hindi na ni Alan Peter Cayetano dahil sipak na yan at wala namang kumikilala kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. So, tapos pagkat ng camera sa screen ni Senator Jinggoy, ang background niya ay may nakasampay na tuwalya, may umiinit na takure doon sa likod, at may dadaan-daan na kapwa preso, na kapwa naka-shorts habang may dalang balde ng tubig, nakasuot na t-shirt na dilaw or orange, may nakalagay ditong letter P, o kaya yung PDL, person deprived of liberty. Tapos yung iba may mga tato sa braso. Imaginein mo kung gano'n ang magiging atmosphere during the impeachment trial. Tapos biglang mawawala na signal, no? Sasabihin, Mr. Senate President, choppy po si Senator Jinggoy Estrada. Pakiulit nga po ng tanong ninyo. Dumaan po kasi yung bantay para sa head count. Imagine mo, anong klaseng trial meron tayo sa impeachment kapag ganyan pinayagan mong mag-participate ang isang senador na kasalukuyang nakakulong, pero sa ilalim po ng ating batas ay tinuturing naman na suspended ang kanyang civil and political rights habang dinidinig ang kanyang kaso na violation of plunder law. Di ba? Isang pwedeng maging option. Yung bang Senado, pwede bang pumunta yan sa payatas kung sakasakaling papayagan natin si Senator Jinggoy Estrada na mag-participate sa impeachment trial? Kasi sa trial, kailangan ng physical presence para sa mga seryosong diskusyon. Paano kung ang 23 na senador
no, ay maghihiring na, no? Paano sila mag-a-adjust? Pupunta silang lahat sa Quezon City Jail. Assuming na umating si Bato, di ba? 23 yan. Magpapadala ba doon ng aircon sa loob ng kulungan? Ilalatag yung pulang carpet, no, sa tapat ng mga selda at doon gaganapin ang botohan. Imbis na the Senate will come to order, ang sasabihin ng Senate Warden ay ang mga boss, no, bawal ang matalas na bagay habang nagpapasya kung tatanggalin ang Vice Presidente o hindi. So, pagpapasok sila doon, bawal yung matatalas na bagay, no? At habang dinidinig ang kaso at nagpapasya ang mga miyembro ng impeachment trial court, walang maingay dyan, ha? Walang magsasalok ng tubig, walang magpapalakad-lakad sa likuran natin, ng mga senador. Anong klaseng ano yun? Anong klaseng impeachment trial? May nakita na ba kayong ganyan kahit sa ibang bansa? Wala namang ganun, no? So, bilang pagtatapos po sa ating lecture sa episode na to, sa araw na to, ano nga ba ang aral na makukuha natin dito sa aspetong legal at politikal? Sa ilalim po ng ating salaigang batas at sa mga umiiral na desisyon ng ating Korte Suprema, ang kapangyarihan po ng Estado na parusahan o i-detain ng isang akusado ng mabigat na krimen ay mas mataas kaysa sa pribilehiyo ng isang mambabatas na gampanan ang kanyang tungkulin. Ang rehas ay rehas. Ito po ay walang pinipili. Bilyonaryo ka man, sikat ka bang action star, anak ka ba ng dating presidente, o incumbent senator ka ngayon, o kongresista. Kung ang batas ay nagawang pigilan si Halosos at si dating Senator Trillanes nung araw, walang rason sa ilalim ng matuwid na legal na lohika para gumawa ng exception ngayon para kay Senator Jinggoy Estrada. Kung hindi pinayagan si Romeo Halosos noong taong 2008 ba yun? Kay Trillanes 2008 at kay Romeo Halosos, bakit hindi pwedeng gawin ngayon kay Senator Jinggoy Estrada? Maaring sabihin ni Senator Jinggoy na hindi pa tapos ang laban, o hindi pa tapos ang usapin tungkol sa aking kaso. Dahil nga naman sa politika, ang lahat ay pwedeng pag-usapan. Pwede sila maghain ng mga mosyon. Pwede silang mag-apila sa hukuman. Pero hanggat hindi binabago ng Korte Suprema ang kanilang sariling doktrina na kanilang in-apply sa kaso ni Trillanes at ni Halosos, yung pangarap po ni Jinggoy Estrada na magsuot ng judicial robes habang nakadetine ay mananatiling isang magandang panaginip o kaya naman ay isang magandang script para sa isang comedy movie. Imaginein mo, nasa loob ka ng kulungan tapos nagpa-participate ka sa isang impeachment trial. Person deprived of liberty ka. At ang nililitis mo ang Vice Presidente na nasasakdal sa mga unexplained wealth doon sa kanyang mga hindi maipaliwanag na paggastos, no, sa kaban ng bayan na halos kapareho ng iyong mga kasong kinakaharap ngayon. Tapos judge ka, nasa kulungan ka, hindi ka makapagpiyansa, tapos magre-request kang umakto na senator judge para namang hindi ka panipaniwala yung ganyan. Maliban na lamang kung mayroong desisyon ng Korte Suprema nung araw at binaligtad nila yung doktrina ng Halosos sa Trillanes. Kaso wala . Hanggang ngayon, umiiral ang doktrina na yan. Kaya para sa mga estudyante ng batas at mga mamamayang nagmamasid, wag po nating kalimutan na ang tunay na diwa ng hustisya ay wala sa kung gaano kataas ang iyong posisyon, kundi sa katotohanan kapag lumabag ka sa batas. Lahat tayo pantay-pantay na harap sa parehong pader at parehong rehas.
So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway maging malinaw sa inyo kung bakit hindi basta-basta pwedeng maging senator judge, no? Kung bakit hindi pa pwedeng maging senator judge sa loob ng kulungan si Senator Jinggoy Estrada. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod si Attorney Rene Bueno.